Pagkagising at matapos kumain, isang stick ng sigarilyo ang hanap ng mga smoker. Pero sa bawat hitit pala ng sigarilyo, may halagang katumbas ito sa serbisyo ng gobyerno. Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Pero paano kung ang pag-asa ng bayan laging gutom at kulang sa nutrisyon ang kaisipan? Matapos magtrabaho ng ilang dekada, sandaling happy-happy ang inaasahan nila. Pero ang mga retiradong empleyado pala ng gobyerno, iba yung hirap ang hinaharap. Said na nga ba ang pondo para sa kanilang pagre-retiro? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Reklamo ng mga retiradong empleyado ng gobyerno. Susunod sa Reporter's Notebook. Malaki na raw ang lugi ng Government Service Insurance System o GSIS. Kaya naman ang umaasa ng pensyon kapag nagretiro na high blood dahil wala rin palang aasahan matapos ang dekadikadang pagtatrabaho. Bakit nga ba nagkaganito? Ito ang eksena sa labas ng GSIS noong Biyernes. Mga empleyadong dismayado. Palpak daw ang serbisyo at matindi raw ang katiwaliang nangyayari sa ahensya na nangangalaga sa pondo ng halos 1,2 milyong empleyado ng gobyerno. Sa Tanay Rizal, kahit hindi laging nakakasama sa mga rally sa GSIS, si Reynaldo Jesuitas, buo ang kanyang suporta sa kapwa kawani ng gobyerno. 22 taon na siyang guro sa University of the Rizal System. Kamakailan lang, ang inaasahan niyang tseke na 71,000 pesos mula sa kanyang maturity benefit sa GSIS, naging 348 pesos na lamang. September 24, dumating sa akin yung tseke na nagkakalagang 348 pesos. So, napakalaki ng diferensya. Inabot ng mahigit 70,000 pesos ang kinaltas sa pera ni Reynaldo. Hindi na raw dapat binawas ito dahil wala na raw siyang utang sa GSIS. Plano raw sana niyang gamitin ang matatanggap niyang pera sa matrikula ng kanyang 3 anak. Para bang yung spirit mo, dahil sa natanggap mo, ganito pala, nagserbisyo ka na ng mahusay, tapos iyong karampatang bayad sa'yo, ganun pa rin ang makukuha. Ayon sa Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE, bago dumating ang taong 2011 o 7 taon mula ngayon, said na ang pondo ng GSIS. Nawaldas na raw kasi ang pondo. Taliwas daw ito sa sinasabi na President at General Manager ng GSIS na si Winston Garcia. Sinabi na rin namin corruption at mismanagement. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ngayon bumabagsak ang pondo ng GSIS. Sabi ko nga, it will not even reach that year, no? I am ready to defend my policies and defend myself against charges unjustly hurled against me in the proper forum. Matapang ang sagot ni Garcia, handa raw siyang humarap sa investigasyon. Pero hindi niya kami hinarap dahil nasa meeting daw siya. Sa halip, ang kanyang Executive Vice President na si Enriqueta Disuanco ang pinasagot niya sa aming mga tanong. Aminado ang GSIS, may problema ang kanilang record. Inaamin naman namin na may pagkukulang on the part of the GSIS. Yan ay sa lahat ng fora na aming inatenan, na nakipag-usap kami sa mga miyembro, gayon din sa mga individual agencies, inamin namin yan na may pagkukulang ang GSIS sapagkat hindi kami nag-post. Si Eric kasama. Hindi raw totoo na walang pondo ang GSIS ayon kay Disuanco. Itong taon na to ay
aming ine-estimate na mai-exceed pa namin yung 37 billion, mga 38 to 39 billion pesos ang ine-expect namin na earnings. Isa sa mga isyong ipinupukol sa GSIS ay ang pagbili nito ng mga mamahaling paintings. Isa na rito ay ang Parisian Life ni Juan Luna na nabili sa halagang 46 million pesos. Not a single cent ay nanggaling sa kontribusyon ng ating mga miyembro. Ito ay nanggaling sa pondo ng General Insurance Property Insurance business natin. Isa si Irene Mendoza, kawani ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga hindi makapag-loan sa GSIS. Maraming buwan raw siyang hindi nagbigay ng kontribusyon ayon sa GSIS. Sa isip ko, religiously I'm paying. Dinididak ito monthly sa sweldo ko. And then hindi naman pala nagke-credit doon sa pumapasok doon sa aking loan. Hihiram sana siya ng 12,000 piso para sa matrikula ng kanyang anak. Sa record ng TESDA, 8,500 na ang naibayad na kontribusyon ni Irene sa GSIS. Subalit sa record ng GSIS, 3,000 pa lang ang naibabayad ni Irene. Hindi naman pala siya napoproseso. Ang sabi ko dun sa liaison officer namin, bawiin na lang kasi baka mamaya may mga bali-balita kasi na yung iba nagagamit daw ng ibang tao yung paglo-loan. Nakilala ko ang gurong si Aling Purifikasyon Malabanan sa loob ng GSIS. 64 years old. Sa susunod na taon, magre-retiro na siya. Inimbitahan niya ako sa kanyang bahay sa Tondo. Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Madam Puring Malabanan. Maliit lang po itong bahay nila. At sa loob daw po ng halos 26 na taon na pagtuturo niya sa public school, ni hindi niya nga raw po ito napagawa. At ngayon nga kinakabahan siya dahil kapag nagretiro siya, maliit lang daw matatanggap niya. Luma na ang bahay. Ang mga gamit dito ay tila matanda pa sa akin. Hindi na raw nakapag-asawa si Aling Puring dahil ginugol niya ang halos lahat ng panahon sa pagtuturo sa Jose P. Laurel High School sa Maynila. Sa 26 na taon niya sa pagtuturo, hindi sapat ang kanyang kinita. Nadismaya ako, sa totoo lang. Masyado namang napakaliit nitong 118, 18 months. Kung ang basic ko 12. And hindi ko malam kung saan binasi ito ng GSIS eh. Teka muna. Ngayon daw, 11,000 piso ang sahod niya. Kulang pa nga raw ito sa pagpapaaral sa 2 pamangkin. Hindi niya tuloy alam kung sasapat ang kanyang pensyon. Yung 6,000 naman, ewan ko, napakaliit naman ito. Ba't naman ganito? Kung tinanggap nyo itong cheque na to ngayon, na kulang, i-adjust ulit natin yan. Magbibigay ulit tayo ng panibagong cheque para maiwas to ang anumang pagkakamali na aming naibigay. Palagay mo, kung nagretiro na kami, habulin pa nila kami para bigyan ng pera. Kung nang yung eto, nilalakad namin, hindi nila maitama eh. Yung pa kayang wala kami sa serbisyo. Sa mga katulad ni Aling Purifikasyon na malapit ng magretiro, isa lamang ang kanyang panawagan sa GSIS. Ilang years na lang yung natitira sa buhay namin. How many years, di ba? Tapos 6,000, mamumblema ka pa. Ano ba yan? Sa ipinakitang papeles sa amin ng Grupong Courage na kanilang nakalap mula sa GSIS, sa loob ng 10 buwan, halos 7 milyong piso ang mga miscellaneous disbursements ni Ginoong Winston Garcia. Alam mo siguro hindi pinag-uusapan kung magkano, pinag-uusapan liquidated ba? Alam mo yung mga cash advances, nakalagay din yan sa budget namin eh. Dapat hindi lang siya tanggalin, dapat i-prosecute siya to the fullest extent of the law para habulin siya sa lahat ng mga funds na nalustay, na gamit sa maling mga paraan. Si Elizabeth Sunico, may 1 taon ng patay ang kanyang ama pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakukuha ang benepisyong para sa kanya. Government employee siya, dapat GSIS na andyan na dapat yung di ba? Yung pangalan niya dahil may contribution naman siya every year, di ba? Dapat na andun. Pero wala akong magawa kasi yun ang sabi sa akin, they cannot go on with the processing unless I have the service record from BIR. Kailangan niyang isubmit sa amin ang mga
kahit na secondary evidence nga, tinatanggap namin na nagkaroon siya ng mga payments sa GSIS kung nahihirapan magbigay ng remittance list ang ahensya. Araw-araw patuloy ang pagpila ng mga miyembro sa GSIS. Umaasa na mapapakinabangan nila ang perang pinaghirapan ng maraming taon. Sana lang ang kanilang pinagpawisan hindi liparin ng masamang hangin. Ako si Lay Alves at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pagkain ng mga mahihirap, sapat ba sa kalusugan ng ating kabataan? Susunod sa Reporter's Notebook. Siya'y simpleng nanay, gaya mo. Mga storya niya'y pamilyar totoo dahil tungkol sa'yo. Kilala ka niya dahil hindi siya iba. Kaya tuwing linggo, dito ka na. Kung saan totoong palagay ang loob mo. Tuwing linggo, alas 10:30 ng umaga sa... Kung ano ang mura, yun ang inihahain. Pero ang pagkain pala ng mga mahihirap nating kababayan nakapagpapahina sa kanilang kaisipan. Halos butot balat na lamang ang natira sa 2 taong gulang na si Baby Joshua. Nakaratay siya sa ospital, nanganganib ang buhay. Malnourished ang sanggol. Tawag sa mga batang kung hindi man sobra-sobra ay kulang na kulang naman ang kanilang timbang at taas para sa kanilang edad. Sa kalagayan ni Baby Joshua, kulang siya sa sapat na nutrisyon kaya siya tinawag na malnourished. Wala na kami pambiling iba kaya gatas na kami. Makaligtas man, baka pumalya naman ang ilang bahagi ng kanyang katawan tulad ng paningin o pandinig. Hindi talaga din siya gumagaling. Pag kasi malnourished ang pasyente, usually medyo immunocompromised sila. Hindi agad sila gumagaling. 4 sa 9 na anak ni Aling Perla at Mang Chato ang namatay na dahil sa komplikasyong dulot ng malnutrisyon. Sunod-sunod silang binawian ng buhay. Ang pinakahuli raw, si Baby Jovelyn. Dahil walang makain, lupa ang ginagawang pantawid gutom ni Baby Jovelyn. Hindi nga pinapalo ko nga yun Lagi ko napapalo yun. Nagdudugo na nga lang ang bibig niya sa kapapalo namin. Hindi rin. Talaga pag bumabasa sa lupa, kumakain talaga siya ng lupa. Dahil sa kawalan ng permanenteng trabaho, kadalasang 2 beses daw sa isang araw kung sila ay kumain. Minsan walang ulam, minsan meron. Pag may nakakaluwag, nakakabili ng ulam. Pagka hindi nakakaluwag, wala. Parang piyesta naman ang pamilya Clemente. Nakahain kasi ang paborito nila, instant noodles. Masarap po. Ano lasa? Lasang baka po. Paano pagka walang noodles? Umiyak po ako. Sa 200 pisong kita ng pamilya kada linggo sa paggawa ng sipit, 1 beses lang daw sila nakakakain kada araw. Minsan kulang din 2 daw niya sa sipit namin sa 1 linggo. Ngayon, binabudget-budget lang namin dahil sa utang namin dito sa tindahan. Kabilang sila sa 10% o mahigit 8 milyong mga Pinoy na instant noodles at kanin ang permanente sa dieta. Ayon ito sa survey na ginawa ng Family Income and Expenditure Survey o FIES. Dahil dito, kulang sa protina at bitamina ang ilang pamilya na noodles lamang ang laging kinakain. Magkukulang siya ng vitamin A, magkukulang siya ng protein, kung yan at araw-araw na kinakain. Hindi sa isang pagkain makukuha ang lahat na kailangan na nutrients ng bata. So ang ine-encourage, ang pinopromote natin is eat a variety of foods. Sa paglobo kasi ng mga presyo ng bilihin at pagliit ng halaga ng kita, ito lang ang kayang abutin ng bulsa ng ilang pamilya. Pero dahil ang basic cost is kakulangan sa pagkain dahil sa kakulangan sa pagbili ng masusustansyang pagkain, we see more among the lower income. Mahigit 27% sa mga batang Pilipino na nagkakaedad 5 taon pababa ay wala sa hustong timbang. Ayon ito sa 2003 National Survey on Anthropometry. Ibig sabihin, 3 sa bawat 10 bata malnourished. Dahil sa malnutrition, nagiging malilimutin ang mga bata, mahina ang konsentrasyon, sakitin at mabagal ang pag-unawa. Ang batang underweight, sakitin yan. Depende sa degree ng kanyang pagka-undernourished. So, infection, sakitin nga,
it will increase chances of death. Delikado ang daan patungo sa bahay ni Aling Violeta. Sa mga biglaang paggalaw, maaaring bumigay ang lumang kahoy na kinatatayuan ko. Bukod sa peligrosong kinatitirikan ng bahay, nasa panganib din ang kalusugan ng pamilya ni Aling Violeta. Ang bunsong anak, biktima ng malnutrisyon. 2 taong gulang na si Baby Michelle pero di pa makapagsalita at di rin makalakad. Nakapayat matagal na. Ngayon lang ito nagkasakit siya. Sa 100 pisong kita ni Aling Violeta sa pagbebenta ng walis, tanging lugaw at asin ang kanyang inihahain sa 7 anak 1 beses kada araw. Kung pupunta ko sa kapatid ko, maghingi ng pagkain. Yung binibigyan ako pagkarating ko dito, yung kapitbahay ko yun ang magbibigay sa anak ko pagkain. Idinilog na ni Aling Violeta ang sitwasyon ng bunsong anak sa DSWD pero vitamins lang ang ibinigay sa kanya. Aminado si DSWD Secretary Dinky Suliman na kailangan pang turuan ng iba't iba nilang tanggapan ng wastong paghawak sa kaso ng malnutrisyon. Maaari daw isumbong sa kanyang opisina kung mali ang serbisyong ibinibigay ng DSWD centers sa iba't ibang bayan o syudad. Inabutan namin ang feeding program na ito sa Las Piñas. Proyekto ng DSWD, kaakibat ang ilang pribadong sektor. Marami kasing mga bata dito ang malnourished ayon sa DSWD. Ang kanilang inihain para sa mga bata, tortang hipon, kanin at gatas. Sa mga mahihirap na komunidad kung saan mataas ang antas ng mga malnourished na bata ang kadalasang binibigyan ng supplementary feeding program. Dito ay tinututukan ng mga bata sa loob ng 6 na buwan, 5 araw kada linggo, pinakakain sila ng masusustansyang pagkain. Isa sa mga prioridad ay pagsisigurado na may pagkain ang bawat lamesa, lalong-lalo na para sa mga bata. Kung kaya't yung supplemental feeding na aking pinaliliwanag, ninanais na ito'y lumaganap sa buong kapuluan. Ayon kay Roberto Ador ng Philippine Legislators Committee on Population Development, hindi raw sapat ang ginagawang tugon ng pamahalaan ukol sa problema ng malnutrisyon. Ang parang roller coaster, maaring nag-improve sa 1 taon pero susunod na taon babalik din. At ayon po sa datos na meron tayo, ganyan po ang naging sitwasyon ng mga kabataan sa Pilipinas. Marami pong malnourished. Tila hindi nararamdaman ni na Aling Perla, Mang Chato, Aling Violeta at Pamilya Clemente ang mga programa ng pamahalaan. Sa paglobo ng utang ng bansa, tila pantawid gutom lang ang mga proyektong ibinibigay laban sa malnutrisyon. Ang mga magulang naman nagkukulang din sa pagpaplano ng pamilya. Salat na nga minsan sa buhay, salat din sa sustansya at lakas ang kanilang mga anak. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, ang susunod na henerasyon, baka pawang mahihina na ang katawan at pag-iisip. Ako si Carlo Lorenzo at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Personal na bisyo, apektado pala ang pondo ng ating gobyerno. Alamin kung bakit sa Reporter's Notebook. Silang mga sinasaniban. Si Junie may balat na pinandidirihan. Pinaniniwalaang maligno ang may kagagawan. Habang si Aling Esther patuloy na pinapasok ng yumaong asawa. Sobrang saya po. Napalaking bagay po ito para sa Sanib Special ng Wish Ko Lang. Bawat isang stick lason sa baga nila. Addiction daw ang paninigarilyo kaya mahirap tigilan. Pero bukod pala sa perwisyo ito sa baga, perwisyo rin ang paninigarilyo sa bulsa ng bansa. Araw-araw umaabot sa milyong-milyong stick ng sigarilyo ang nakukonsumo sa Pilipinas. Mahigit 17 milyong Pilipino na kasi ang naninigarilyo. 14.25 million dito ay adult smokers, habang 3.2 million naman ang youth smokers. Pang-12 ang Pilipinas sa tala ng pinakamalakas magyosi sa buong mundo. Kayo ba? Ang pangalan niyo? Si Mang Renato, 41 taong gulang, nagsimulang manigarilyo nung siya 17 anyos pa lang.
2 hanggang 3 pakete ng sigarilyo raw ang nauubos niya araw-araw. Sa 200 pisong kita bilang pedicab driver, mahina na ang 50 pesos na napupunta sa kanyang bisyo. Sa totoo lang, kulang daw talaga ang kita niya. Ayon sa kanya, kadalas ay hindi maaaring lumipas ang 15 minutos na hindi siya naninigarilyo. Hindi ho ba niya naisip na minsan parang ilagay ko na lang to sa savings ng anak ko or sa pagkain? Hindi na rin pumasok sa isipan ko yung gano'n. Basta ang isip ko, makabisyo lang eh. Sila tata sa sigarilyo kasama. Sa maliit nilang bahay, nakukulob ang usok tuwing naninigarilyo siya. Kasama niya sa bayang asawa at 3 pang batang anak. Yung nakakahitit na mga katabi ko, nakakaamoy. Alam niyo po ba na magkakasakit din sila kung Hindi ko na rin naisip yun eh. Basta ang sa akin, makasigarilyo lang. Kuminsan nga anak ko pa nga takatapon ng upos ko eh. Tapos mamaya mag-uusap tayo. Sinamahan namin si Mang Renato sa doktor upang malaman kung ano ang naging epekto ng paninigarilyo sa kanyang katawan. Ayun, Mang Rene, pupunta tayo ngayon sa sa lung center. Ano nararamdaman niyo? Masaya, para ma-check up yung katawan kung may depresya o wala. Sa lung center, sumailalim sa x-ray si Mang Renato. Sa pakikipag-usap pa lang niya sa doktor, na bahala ng espesyalista nang sabihin niya kung gaano katagal na siyang naninigarilyo at kung gaano katindi. Teenager pa lang, naninigarilyo ko na. Hanggang ngayon, ilang kaha sa isang araw? Nakababa sa akin, 2 pataas. 2 kaha pataas? Nag-aabot ng 3. 3 pa? Nang lumabas ang resulta, sinabi ng doktor na wala pa raw pisikal na ebidensyang magpapatunay na may sakit na sa baga si Mang Renato. Pinayuhan siya ng doktor na sumailalim pa siya sa isang eksaminasyon. Hindi ganun siyang kasensitive para ma-challenge mo yung lungs to test kung talagang meron siyang lung function na abnormality. High risk. Hindi lang basta. High risk to develop lung cancer. Nang malamang may panahon pa para iligtas. Bawat isang stick lason sa baga nila. Addiction daw ang paninigarilyo kaya mahirap tigilan. Pero bukod pala sa perwisyo ito sa baga, perwisyo rin ang paninigarilyo sa bulsa ng bansa. Araw-araw umaabot sa milyong-milyong stick ng sigarilyo ang nakukonsumo sa Pilipinas. Mahigit 17 milyong Pilipino na kasi ang naninigarilyo. 14.25 million dito ay adult smokers, habang 3.2 million naman ang youth smokers. Pang-12 ang Pilipinas sa tala ng pinakamalakas magyosi sa buong mundo. Kayo ba? Ang pangalan niyo? Si Mang Renato, 41 taong gulang, nagsimulang manigarilyo nung siya 17 anyos pa lang. 2 hanggang 3 pakete ng sigarilyo raw ang nauubos niya araw-araw. Sa 200 pisong kita bilang pedicab driver, mahina na ang 50 pesos na napupunta sa kanyang bisyo. Sa totoo lang, kulang daw talaga ang kita niya. Ayon sa kanya, kadalas ay hindi maaaring lumipas ang 15 minutos na hindi siya naninigarilyo. Hindi ho ba niya naisip na minsan parang ilagay ko na lang to sa savings ng anak ko or sa pagkain? Hindi na rin pumasok sa isipan ko yung gano'n. Basta ang isip ko, makabisyo lang eh. Sila tata sa sigarilyo kasama. Sa maliit nilang bahay, nakukulob ang usok tuwing naninigarilyo siya. Kasama niya sa bayang asawa at 3 pang batang anak. Yung nakakahitit na mga katabi ko, nakakaamoy. Alam niyo po ba na magkakasakit din sila kung Hindi ko na rin naisip yun eh. Basta ang sa akin, makasigarilyo lang. Kuminsan nga anak ko pa nga takatapon ng upos ko eh. Tapos mamaya mag-uusap tayo. Sinamahan namin si Mang Renato sa doktor upang malaman kung ano ang naging epekto ng paninigarilyo sa kanyang katawan. Ayun, Mang Rene, pupunta tayo ngayon sa sa lung center. Ano nararamdaman niyo? Masaya, para ma-check up yung katawan kung may depresya o wala. Sa lung center, sumailalim sa x-ray si Mang Renato. Sa pakikipag-usap pa lang niya sa doktor, na bahala ng espesyalista nang sabihin niya kung gaano katagal na siyang naninigarilyo at kung gaano katindi. Teenager pa lang, naninigarilyo ko na. Hanggang ngayon, ilang kaha sa isang araw? Nakababa sa akin, 2 pataas. 2 kaha pataas? Nag-aabot ng 3. 3 pa?
Nang lumabas ang resulta, sinabi ng doktor na wala pa raw pisikal na ebidensyang magpapatunay na may sakit na sa baga si Mang Renato. Pinayuhan siya ng doktor na sumailalim pa siya sa isang eksaminasyon. Hindi ganun siyang kasensitive para ma-challenge mo yung lungs to test kung talagang meron siyang lung function na abnormality. High risk. Hindi lang basta. High risk to develop lung cancer. Nang malamang may panahon pa para iligtas ang kanyang kalusugan, napaisip si Mang Renato na subukan niyang itigil na ambisyo. Nakaka-nervyos Nakaka-nervyos. Binalikan namin si Mang Renato matapos ang 2 araw upang alamin kung tumigil na nga siya sa paninigarilyo. Nagbawas na ako ng mga kalating kaha na ibinawas ko sa dati kong sinisigarilyo. Muli namin siyang dinala sa lung center para sa isa pang pagsusuri. Matapos ang eksaminasyon, napag-alamang wala pang komplikasyon ang baga ni Mang Renato sa ngayon. Sa this moment, maganda pa yung function pero siyempre hindi natin hihintayin na pumangit. Pinakinggan ko yung payo ni Doc. Nagbawas na lang pa ako. Dati yung sinabi kong 3 kaha ngayon, 2 and a half. Maaari sa susunod na araw. Ginawa kong 2 and a half. Maaaring sa susunod na araw, maaaring bumaba ulit. Babala ng DOH mula ulo hanggang paa, maaaring maapektuhan ng paninigarilyo. Ito yung mga sakit sanhi ng paninigarilyo. Mula sa ulo hanggang sa paa. No? Very graphic pero talagang totoong-totoo ito. Mapuputol yung paa, kamay, mawawalan ka ng fertility, magkakaroon ka ng gastric cancer, intestinal cancer, lung cancer, oral cancer, mabubulag ka, mangingitim yung ilong mo, babaho yung higa mo. Dagdag pa ni Dr. Pastor, hindi lamang ang naninigarilyo ang maaaring maapektuhan. Napag-alaman natin na ito ang second-hand cigarette smoke ay mas mapanganib kaysa sigarilyo, yung usok ng sigarilyo na diretsong inihitit ng tao. Mas maraming chemicals dahil hindi dumadaan ng filter. 20,000 Pilipino raw ang namamatay taon-taon dala ng paninigarilyo. Noong nakaraang taon, pinatupad sa lungsod na Makati ang ordinansang nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Marami ang sumuporta sa batas na ito. Tulad ko, may sakit akong asthma. Malaking epekto sa akin yung second-hand smoke. So maganda talaga kung pagbawalan talaga yung pag-smoke sa labas. Naiinis na ako pag may naninigarilyo katabi. Nakakabuisit. Para maiwasan din yung masyadong polluted na tayo eh. Kung maaari, Makati City is absolutely free, smoking-free area. Na maaaring dumating araw, kahit sa kalye siguro, pagbabawal na yan. Ang Makati ang sentro ng kalakalan sa Kamaynilaan. Hindi naman daw naapektuhan ang negosyo sa lungsod nang ipagbawal ang paninigarilyo. Ako'y naniniwalang hindi sila naapektuhan. Lalo-lalo na mga eateries, restaurants at saka hotels. Sa kabilang banda, hindi sang-ayon sa ordinansa ang ilang may-ari ng bars sa Makati. Kamakailan lang may mga bar at restaurant na nagsara na. Ayon sa kanila, humina ang kanilang negosyo mula nang ipatupad ang ordinansa. When they were very strict about it, right away 50% less. After a while, I think 20% was left. Ang iba naman naglagay na lang ng mga hiwalay na smoking lounge para mapabalik ang mga customer. Okay lang kasi kumbaga magko-cope naman kami sa situation. Kumbaga, ano yung gusto nila, nagano kami ng smoking area namin para at least yung mga customer namin regular bumalik sa amin. Pati mga parking attendant umaangal din. Kung wala nga namang gumigimik, wala ring mga kotseng paparada. May na rin ang parking dito, hindi katulad dati na magdamag hanggang kahitong oras, marami pang pumaparking. Sa tibay ng RA 9211 o Tobacco Regulation Act, bawal manigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa bansa, maliban na lang kung may nakahiwalay na smoking area na may maayos na ventilasyon. Pero bakit ang ilang syudad tila maluwag sa mga naninigarilyo? Ang bar na nagsara sa Makati lumipat lang sa lungsod kung saan mas maluwag ang pagpapatupad sa no smoking policy. When you say nightlife, it is Makati. Not anymore now. They have moved to other cities where there's more freedom. Ngayon buong bansa nasasaklaw na ng batas laban sa paninigarilyo.
Pero tila yata malaya pa rin nakapaninigarilyo ang mga tao rito. Ayon sa Philip Morris, pinakamalaking cigarette manufacturer sa mundo, suportado nila ang Tobacco Regulation Act. And the fact of the matter is we supported that act. And we support the act because Philip Morris endorses sensible regulations which can apply to all companies. Maaari naman daw kasing maging responsable ang mga nasa ganitong industriya. We know that we sell a very dangerous product. We're very clear. We say that any health warnings should be guided by the authorities to the consumers. Even on our websites, we have links on the dangers of smoking and also to quit. And therefore, we feel we are a very responsible company in terms of the product. Sa kasalukuyan, maliit ang mga warning sa mga pakete ng sigarilyo at di gaanong pansinin. Kaya isang probisyon sa RA 9211 ang paglagay ng malaking babala sa harap ng mga cigarette packs. Nakasaad din sa batas sa pagdating ng taong 2007, bawal na ang mga advertisement ng mga sigarilyo. Lahat ng ito bilang pagbabantay sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa Amerika, mahigpit na ipinagbabawal ang mga TV ad ng sigarilyo. Pero ayon din sa Philip Morris, delikado man, malaki pa rin ang naitutulong ng kanilang industriya sa bansa. We, for the first time, were able to develop exports of Isabella Burley tobacco, which we managed to export to other affiliates in Philip Morris, such as Australia and the United States. The value of those exports, that was last year, was 95 million pesos. There are about 40,000 hectares of tobacco, planted to tobacco. So thousands and thousands of farmers are dependent on the tobacco industry. Kung wala naman tayong cigarette manufacturing company na bumibili ng mga produkto nila, paano ngayon mabubuhay yung ating mga tobacco farmers? Malaki man daw ang kita ng gobyerno mula sa industriya ng sigarilyo, mas malaki naman ang gasto sa pagpapagamot ng mga sakit na pinaniniwala ang galing sa bisyong ito. Of course, it will generate a lot of revenue. And if you can tax it, it will be a major source of revenue. But at the same time, there's a downside to that, no? Because you have to spend more. For tobacco, you have to spend more because you have to treat more people. Sa isang pag-aaral na ginawa ng National Health Institute, na lamang sa 20 bilyong pisong nakokolekta ng gobyerno mula sa mga kumpanya ng sigarilyo, 46 na bilyong piso naman ang nagagasto sa pagpapagamot ng mga smoke-related disease. Ibig sabihin, kulang pa ng 26 na bilyong piso ang kinikita natin mula sa tax ng mga sigarilyo sa pagpapagamot ng mga taong nagkakasakit dahil sa sigarilyo. Lahat ng tao may kalayaang pumili at magdesisyon para sa sarili. Pero kakambal ng kalayaang ito ang pagiging responsable para sa ating mga kilos. Ako si Cesar Apolinario at ito ang nakatala sa aking Reporter's Note. Bago po kami magtapos, nais po sana namin ipahatid ang aming pakikiramay sa mga kamag-anak ng aming kasamahang si Chris Misahon mula sa GMA TV, Iloilo City. Namatay po siya noong Sabado matapos pagbabarilin itong nakaraang Huwebes. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyu o balita, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong magpadala ng email sa pamamagitan ng Reporter's Notebook at gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Lay Alves. Ako po si Carlo Lorenzo. Ako po si Cesar Apolinario at ito ang Reporter's Notebook. So ito, isang ganyan, mga 5 minutes. Dapat